Para 'to sa mga nagbabalak kumuha ng driving license dito sa UK. Guys, baka ito makatulong 'to sa inyo. We've got a light come on. Are we okay to say 3 couple of minutes and try and sort it out? Okay, fine, that's fine. Thanks. Turkish 94 Zulu Papa, go. Turkish 94 Zulu Papa, go. Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Ivan. So for today's video, share ako ng tips paano ko ginawa or paano ako nag-apply ng theoretical driving test, paano ako nag-book ng theoretical driving test, at paano ako kumuha ng provisional driving test. Ito yung mga ginawa ko first. Guys, ito lang pala based lang lahat to sa mga sa experience ko, no? So might not applicable sa iba. So literally talaga yung ginawa ko nung nagkumuha ko ng theoretical driving test. First is, syempre, kailangan mo muna ng provisional driving license. Kung familiar kayo doon, I'm gonna share put a picture around here about provisional driving license. So isa yun sa requirements para makapag-book ka ng theoretical driving test, which is yung provisional mo. I'm gonna put the link below, no? You need a valid ID. So yung sa case ko is, ang ginawa ko is sinend ko yung PRP ko, yung card natin. And I know is hindi na yun, wala na tayong card ngayon, but some valid IDs, lahat ng requirements nandun lahat sa link na nilagay ko sa baba. Yung sa case ko, pinadala ko yung BRP ko sa parang LTO nila dito, pero ang tawag is DVLA o Driving License Agency, yung ganon. And then bumalik sa akin after 2 weeks. So guys, yung valid ID is kukunin nila. Pero may ibang cases naman na hindi nila kinuha yung valid ID. Bale, nung pag-apply nila nung provisional driving license, dumating na din next week nang hindi nila pinapadala. So yung cost nun, nasa mga ngayon is 34 pounds. Time na kumuha ko is last year like 28 pounds, 27. And ang kinagandahan lang nung provisional driving license guys is meron ka ng valid ID, which is 10 years siya na validity. So maganda yung provisional driving license. Yeah, nakuha mo na yung provisional driving license mo. Pangalawa is mag-book ka na ng theoretical test mo. Yung theoretical test guys, nagko-consist siya ng 2 parts. So first is the multiple choice and the second is the hazard perception. Yung multiple choice nasa around 50 items. And then dapat 46 to 47 or 75% dapat yun yung score mo. So fortunately, nakuha ko siya ng 47. And then second is the hazard perception, which is dito daw talaga halos bumabagsak sa hazard perception because minsan daw nakakalito. In my case, I just research kung paano yung mga strategy doon. Kasi meron yun eh. Makikita niyo yun sa TikTok. Lahat may mga videos dyan kung how you will execute it properly na hindi ka magkakalose ng points. Okay, so consist siya ng 2 parts, multiple choice and yung hazard perception, which is video yun siya. And then, yung third tip ko is, ano yung ginawa ko, ano yung ginamit ko na reviewer para pumasa. Again guys, one take ko lang yun kinuha, napasa ko siya. Meron ako ipapakitang app sa inyo, tawag dito is 4-in-1 app. Madadownload mo siya pag binili mo siya. Saka nga pala guys, pag nag-book ka ng theoretical test, expect nyo na no na minsan hindi kagad agad-agad. For example sa akin, 5 months yung kunyari nag-book ako ngayon, 5 months pa ako pwede mag-exam kasi nga yung availability, yung scheduling nila is very laging punuan. So yung iba is nag-aano sila, nag-refresh yung ganun, and then mag-aantay ng sino mag-back out. So yung sa akin ang tagal. So in my terms, may ano pa ako, may time pa ako na mag-prepare, mag-aral para makuha ko siya. Ito na nga ang yun guys. I will just put on the screen. 4-in-1 app. I know nasa mga 5 pounds to 6 pounds lang siya. Lifetime na yun. You're just gonna watch videos and then meron ditong multiple choice saka hazard perception. Nandito na din guys. Lahat ang passing rate neto is 97% nung sa app na to. Ito talaga yung ginamit ko. Ito lang yun, inulit-ulit ko lang siya by categories, and then nagmamock test ako dito, ulit-ulit. And then nung ulit. Pagdating ko na sa exam center guys, yung exam is same lang talaga dito, pinagkaiba lang may reward siya. Pero
kung ano yung inaral mo dito, yun talaga yung lalabas, guys. So much better na i-mock test mo siya, pag tapos mo na lahat ng yung categories, mamock test ka. So, ulit-ulit mo na yun and then you're good to go. Yun lang, guys. Yun yung sa base sa experience ko. And then, on the next video, guys, pag-uusapan natin yung practical driving test naman, which second part natin dito, which is napasa ko din siya ng one take lang din. Abangan mo yun sa next vlog. Please, share, like, and subscribe or comment below kung ano yung mga tanong mo. Baka pwede nating masagot. So guys, again, this is just my experience. Baka makatulong sa inyo. So feel free to ask. So yung overall gastos natin, guys, nasa provisional 34 pounds. Yung magbubook ka na ng theoretical test, nasa 23 pounds. At yung app mismo is nasa mga 5 to 6 pounds. Overall, nasa mga 63 pounds, more or less 60 to 70 pounds. Di natin alam. As of now, June 3, 2025. So guys, kumuha na kayo habang maaga pa kasi nga tumataas yung presyo niya para makapagsimula ka na sa road mo para makakuha ng driving license dito sa UK. So yun lang at maraming salamat po. Peace out.